And tonight I would like to uh, lead you to the word of the Lord in saying that we should follow the path of Abraham. Amen. Okay, so again, let's clap our hands to the Lord. Amen. So, Lord Jesus, bless us, Lord, as we continue to bless your name, Jesus. Hallelujah. Bless these words and bless each and every one of us. Give us wisdom, Lord, in Jesus' name. Amen. Now, talking about Abraham, the journey of Abraham is somewhat important to understand, mga kapatid. Mahalaga pong nauunawaan natin yung naging journey ni Abraham. It's because from the beginning, God is already gave us His words and promises, mga kapatid. In the Abraham's journey, this will let us know how Abraham responded to the call of God. Doon natin makikita kung paano tumugon si Abraham sa panawagan ng Diyos sa buhay niya. At kung ano-ano yung mga pinagdaanan niyang challenges. Mind you, brethren, that the calling of the Lord is not, it's a sweet call, but it's not a sweet experience. It's because the calling of the Lord is incorporated with challenges. Mayroon pong kaakibat po na mga pagsubok, mga pagdadaanan. At yun ay pinakita na sa atin from the very beginning in the book of Genesis. Meaning to say that when you open your Bible and you read the first book in the Bible, that's Genesis, God is telling you na tumatawag siya at dapat tayong tumugon sa tawag niya. At may mga panuntunan sa kanyang pagtawag. At may mga pagsubok din na kaakibat sa kanyang pagtawag. So sa history, sa Book of Genesis, makikita natin na maging yung experience ni Abraham bukod sa pagtawag ng Panginoon o yung experience niya kung paano niya ito sinagot, ay yung bang sa experience ni Abraham, nagpapakita din ito ng prinsipyo ng Diyos tungkol sa separation. So kapag tinawag tayo ng Panginoon, He also called us for separation. Hindi niya tayo tinawag na parang, ikaw, tinatawag kita, and then, walang mangyayaring separation. No. The calling of God is a calling of separation. And the third thing that we can hear or we can see in the life and journey of Abraham is the experience of Abraham to have the right perspective. Yung pananaw na tama. No? Meron kasing maling pananaw. Naglilingkod sa Panginoon, pero may maling pananaw. Meron namang naglilingkod sa Diyos na tama yung kanyang pananaw. So dito sa aklat ng Genesis, sa buhay ni Abraham, makikita nyo dyan na siya din ay mayroong pananaw, pero ang kanyang pananaw sa paglilingkod ay mabuti at tama. Kaya sa gabing ito, yung tatlong bahagi na yon ang isi-share ko sa inyo. The first is the path in responding to God's call. Meron pong tatlong path, tatlong daanan, tatlong journey na gustong ipakita sa atin sa buhay ni Abraham. And that one of those is the path in responding to God's call. Meron pong tamang pagtugon sa tawag ng Diyos. And to let you understand, mga kapatid, that the central theme of the life of Abraham
is about obedience. The central theme, no? Yung pinakasentrong at pangunahing mensahe ng buhay ni Abraham ay tungkol po sa pagsunod sa tawag ng Diyos at pananampalataya sa pangako ng Panginoon. So yun yung magbubungad na istorya sa atin sa Biblia, na ang Diyos ay tumatawag at pag ikaw ay tinawag ng Diyos, tinawag ka rin niyang manampalataya sa kanyang pangako. That's why in the book of Hebrews chapter 11 verse 8, it is said that by faith, sa pamamagitan ng pananampalataya, by faith, hindi by vision o by what he see, di ba? Hindi sa pamamagitan ng nakikita, pero ang sabi ng Bible, by faith. Sa pamamagitan daw anya ng pananampalataya, Abraham, when he was called to go out into a place which he should after receive for an inheritance, he obeyed. Sumunod siya. He obeyed and he went out, not knowing whither he went. Nung marinig niya ang tawag ng Diyos, patungkol sa kanyang tatanggaping mana sa Panginoon, sumunod siya. He obeyed. Maliwanag dyan. And he went out. Talagang lumabas siya doon sa kanyang, ang tawag natin ay the comfort zone. Yung bang komportableng lugar. Ang pagtawag ng Diyos ay pag-alis natin sa ating komportableng lugar. Kasi ang kasalanan ay nagbibigay sa atin ng pakiramdam na tayo'y komportable. Komportable sa mundo, komportable sa prinsipyo ng mundo, komportable sa pananaw ng mundo, komportable sa gawa ng kamunduhan. Yan yung gustong gawin ng mundo sa atin, maging komportable tayo. Now, when God called out Abraham was also called out to go out from that comfort zone, yung komportableng kalagayan. Pero hindi niya nga alam, sabi nga dyan, nakalagay dyan, and he don't know kung saan siya pupunta at kung ano ang kanyang, alam niya kung ano ang kanyang mararating, pero hindi niya alam kung paano siya magsisimula. At lahat tayo ay gano'n nung tinawag ng Panginoon. Gusto natin yung pagtawag ng Diyos, pero hindi natin alam paano tayo magsisimula. Pero alam natin yung ending. Bibigyan tayo ni Lord ng buhay na walang hanggan. Bibigyan tayo ng Diyos ng kapayapaan, direksyon ng ating buhay. Pero hindi natin alam, paano Lord? Paano ako magsisimula? Ganon din si Abraham. That's why in the book of Genesis chapter 12 verse 1, it says, Now the Lord had said unto Abram, Get thee out of thy country. Umalis ka dyan sa iyong bansa, sa iyong lugar. And from thy kindred. Tingnan nyo hindi lang sa kanyang lugar pinaalis siya, kundi pati sa kanyang mga kamag-anak. And from thy father's house. Imagine mo pati sa tahanan ng iyong ama, ng iyong pamilya, pinaalis ka. And magpunta ka daw doon unto a land that I will show thee. Ganun naman kalupit si Lord Pastor. Paalisin ako sa aking pamilya, paalisin ako sa aking mga kamag-anak, kaibigan. Kasi nung panahon na po na yan, mga kapatid, hindi naman pumana ng basta isang Diyos ang magulang ni Abraham. Pagano po ang tatay niya. So, ibig sabihin, hindi nag-iisang Diyos ang sinasamba. Kaya, ang utos ng Panginoon sa kanya, dadalhin kita sa isang lugar na ako lang nakakaalam at sasabihin ko sa kung saan, pero you need to go out. Kailangan mong umalis dyan. Yun yung tawag ng Panginoon sa kanya. Yun din yung tawag ng Panginoon sa atin. Komportable tayo sa kasalanan. Komportable tayo sa paggawa ng kamunduhan.
Pero nung tinawag tayo ni Lord, ang unang tawag niya sa atin, umalis ka diyan sa yung komportableng yung sitwasyon ng buhay na kung saan ang kasalanan ay malaya mong ginagawa. Ayaw ng Diyos yun. And to thy kindred, o to thy country, lugar. Ayaw ng Diyos na tinawag ka na niya, pero nagbabalik-balik ka pa dito kung saan, lugar na kung saan, ang Diyos ay hindi naluluwalhati. To thy kindred, tinawag ka na ng Diyos, pinapaalis ka niya doon sa mga barkada mo, yung kindred mo, yung kaibigan mo, na hindi naman nagbibigay ng kapurihan sa Diyos. Kasama dyan. Kindred. And from thy father's house. Bakit? Yung tahanan niya kasi ay hindi sumasamba sa Panginoon. So, Abraham received this message. Abraham received this command, this call. Now, it's up to Abraham kung siya'y susunod. But the Bible says, he obeyed. Sumunod siya. Pero nung binabasa ko yung Biblia, mga kapatid, meron akong natagpuan na dahilan. At ang akala kasi natin ay Abraham easily followed God. Pero hindi po. Katulad din po natin si Abraham. Nang tinatawag tayo ng Panginoon, marami tayong katwiran. Meron tayong pangamba. Meron tayong hesitation. Meron mga humahad lang sa atin sa pagtawag ng Diyos. Ganon din si Abraham. Kung babasahin niyo sa Acts chapter 7, verse 2 hanggang 4, pakinggan niyo maigi. And he said, men, brethren, and fathers, hearken. The God of glory appeared unto our father Abraham when he was in Mesopotamia. Yung Mesopotamia, yan po yung lugar, na malawak na lugar, na nandun yung land o yung place of Ur. Doon po nakatira si Abraham. Before he dwelt in Charan. Yung Charan, yung Haran po yan. So bago pa, si Abraham ay malipat sa Haran, ang Diyos ay nakipag-usap na sa kanya sa Mesopotamia. Tinawag na siya ng Panginoon doon. And verse number 3 says, and said unto him, get thee out of thy country. Pinaalis siya doon. Doon sa lugar niya. And from thy kindred, and come into the land which I shall shew thee. Then came he out of the land of Chaldeans, and dwelt in Charan. Umalis nga siya doon sa Ur, lumipat doon sa Haran. And from thence, when his father was dead, he removed him into this land wherein you now dwell. Hindi namatay ang tatay niya sa Ur. Pero nasa Ur pa lang siya, ang Panginoon nangusap na kay Abraham, tinatawag na siya. Pero umabot pa ng mahabang panahon na siya'y malipat doon sa Haran bago siya sumunod sa Panginoon. Mapapansin niyo sa Genesis chapter 11, verse 31 to 32, na-reveal diyan, mga kapatid, na si Abraham, pagkatapos na galing sa land of Ur, ay nagpunta sa Haran. Yung sinasabi nga dyan. At doon na namatay ang tatay ni Abraham. Pero magkasama pa sila ng tatay niya sa Haran. Magkasama pa sila ng brothers niya, yung kindred niya sa Haran. Pero ang utos ng Panginoon, get thee out of that country. Umalis ka dyan sa lugar na yan, umalis ka dyan sa iyong mga kindred, umalis ka dyan sa iyong pamilya, at pumunta ka sa lugar na kung saan kita dadalhin. Sa Ur pa lang tinatawag na siya. Pero nalipat sila ng Haran. Yung panahon na yon, hindi pa sumusunod si Abraham sa utos ng Diyos. Pero narinig niya na o tinawag na siya dun pa lamang sa pinanggalingan niya. What took him so long?
Di ba? Genesis 11:31 says, and Terah, tatay niya, took Abram his son, and Lot the son of Haran, his son's son, and Sarai his daughter-in-law, his son Abram's wife, and they went forth with them from Ur, Ur, of the Chaldees, to go into the land of Canaan. And they came unto Haran. Triangle po yan. Ito po yung Ur, ito po yung Haran, at ito po yung Kanaan. Ang utos ng Diyos, umalis ka dyan sa Ur, dadalhin kita sa Kanaan. Pero dumaan pa sila ng Haran. Alam niyo yung time na yon, yung time frame na yon, matagal yon. Kaya papasinin mo dyan, sabi dyan, and they went forth with them from Ur of the Chaldees to go into the land of Canaan, and they came unto Haran and dwelt there. Oh, na-stop over. May stop over sa Haran. And the days of Terah, tatay ni Abraham, were 205 years, and Terah died in Haran. Nung mamatay, dito pa lang sa Ur, inuutosan ka na, alis ka na dyan. Separate ka na. Andiyan naman yung asawa mo sama mo. Tumagal. Hindi sumunod si Abraham. Umabot pa sa punto na sila ay nag-stop over sa Haran, lumipat pa sila, kasama yung tatay. Saan namatay yung tatay? Ayun yung Haran, Yan, di ba? Sabi ko siya, parang triangle, mga kapatid. Galing sa Ur, yan. Dito siya tinawag. Sabi nga ng Panginoon, dito kita dadalhin. Pero di pa sinasabi ng Panginoon kung saan banda yan. Basta umalis ka dyan. Naglipat bahay sila. Hindi. Naglipat bahay sila pagdating doon sa Haran, kasama na doon. Kasama tatay niya, si Sarah, kasama si Lot. At namatay doon ang tatay niya sa Haran. Alam niyo kung bakit? Bakit sa Haran namatay? At bakit namatay? Kasi, naniniwala ako na kung hindi namatay ang tatay ni Abraham, hindi siya susunod. Because the family ties, proven ito kahit sa atin, yung family ties will keep us from answering the call of God. Minsan kinakailangan pa na ang Diyos maging harsh, maging malupit sa atin bago mo ma-realize na susunod ka. Ang tagal mo nang inutusan, dumaan ka pa doon. Doon na pinatay ng Diyos. Sabi ng Panginoon, siguro, mga out of the context, wala naman sa Biblia, pero siguro sabi ng Panginoon, kung hindi mamatay ito dito, hindi susunod doon si Abraham. At pagkamatay ng tatay, tsaka siya lang sumunod doon, nawala na, blanco na. Asa na si Haran, nawala na dito. Nawala na, blanco na. Nawawala si Haran. Pagaling sa Haran, napunta dito sa Kanaan. Doon lamang siya sumunod. You get the point? Who and what is the challenges of God's calling? Our families. Totoo po yan. Minsan dahil ang nanay mo ay hindi mo ka pananampalataya, hindi kayo parehas ng pananampalataya, nahihinder ka. Tatay mo, kapatid mo, kaibigan mo, lalo na yung grupo mo, parang, pero naririnig mo na ang tawag ng Diyos, dito pa lang. Gusto ng Diyos, dalhin ka dito sa land of Canaan. Pero, may pamilya tayo na sinusunod, magulang ko yan, susundin ko yan. Magkaiba sila ng pananampalataya. Ang sinasamba nun ay Diyos-Diyosan ng tatay niya. Sabi ng Panginoon, whoever you are, no one can hinder my call. Kaya mga kapatid, ang gusto kong sabihin sa inyo, may tawag ang Diyos sa atin, huwag na nating hintayin na gumawa pa siya ng drastic move niya
na masakit sa atin bago tayo magising-gising at makarealize na susunod tayo sa Kanya. Ay, hindi ka mananalo sa Diyos. Hindi tayo mananalo sa Diyos. Pag tinawag ka niya, wala tayong ibang tugon kundi, yes, Lord, I will follow you. Kaya salamat sa Panginoon, nandito tayo mga kapatid. We answer the call of God. Kaya, alam nyo, yung hesitation ni Abraham, maraming mga cases sa Biblia na ang mga vessels, mga gustong gamitin ng Panginoon, ay may mga hesitation para i-fulfill ang divine commission ng Panginoon. Until drastic move or measures ang ginawa ng Panginoon. Alala niyo si Jonah, si Prophet Jonah, at yung great fish, mga kapatid, yung malaking isda. Nagsuffer muna siya ng ilang araw doon sa tiyan ng isda. At madilim, mabaho, malamig, nakakahilo. Kayo kaya, mga kapatid. Tricycle nga lang, nahihilo na kayo Tiyan pa kaya ng isda. 3 araw. Hanggang sa sumagot na siya sa tawag ng sige na Lord, payag na ako. Di niluwa siya. Dinala siya ng Panginoon. May special service pa siya, mga kapatid. Biruin mo. Yung special service mo o ni Jonah ay hindi komportabling upuan, hindi komportabling sasakyan. Kung sumunod lang siya. Di sana hindi naka first class pa siya doon sa kanyang barkong sinakyan. At mayroon pang libreng almusal yon. Di ba? At nakakatulog ka ng maayos. Ayaw O di nagpadala ang Diyos ng ibang sasakyan. At yung sasakyan na pinadala ng Panginoon ay hindi kaaya-aya. Yun yung mga bagay na pwedeng mangyari sa buhay natin. Na may mga bagay na pwede pang mangyari hindi kaaya-aya bago tayo makarealize. Lord, susunod na ako. Hindi po ganun. Si Moses, mga kapatid. Di ba si Moses, hesitant siyang sumunod sa Panginoon at sabi niya, Lord, medyo bulol ako. Medyo hindi ako marunong sa pananalita. Naniniwala kayo doon? Naniniwala kayo? Alam niyo ba na si Moses is great in words? Ako rin, nagulat ako. He came from Egypt. Basahin natin, Acts chapter 7, verse 22. He is mighty in words. Acts chapter 7, verse 22 says, and Moses was learned in all the wisdom of the Egyptians. At yun yung sumunod. And he was mighty in words and in deeds. Matalino siya at marunong siya sa communication. Pero nung tinawag na siya ng Panginoon, sabi niya, Lord, medyo hindi ako marunong makipag-usap Nakuha niyo yung point ko, mga kapatid. So, sabi tuloy ng Panginoon sa kanya, don't you worry. I'll be your mouth. Kaya alam niyo, mga kapatid, wala tayong lusot kay Lord Kaya huwag na tayong matigas ang ulo. Pag tinatawag tayo ng Panginoon, yes, Lord lang. Huwag na tayong, para naman kasing hindi alam ni Lord yung motive natin Para naman kasing hindi siya Diyos sa atin Pag sinabing Diyos, alam niya lahat. Kaya, huwag ka nang tatanggi. Pag may pinagagawa ang Panginoon, pag may inuutos ang Diyos, pag may kalooban ng Diyos sa buhay natin, all we need to do is to obey. At kung may challenges, huwag mo nang alalahanin. Kasi, kung alam ng Diyos na mag-fail ka, kahit tawagin ka niya, hindi siya Diyos. Kaya ang kanya tinatawag, kasi sinisiguro niya sa iyo na hindi ka magagapi, hindi ka matatalo. Kaya yun yung assurance ng tawag ng Panginoon. Panginoon, Diyos, ang tumawag. Ang tao pwede pa magsabi, magulang mo pwede magsabi, ikaw anak, magiging engineer ka. Naniwala ka sa nanay mo, sa tatay mo.
O, bagsak mo ano? O, di ba? Ginginir, lasinggero. Salita ng tao yun eh. Hello? Pero ang salita ng Diyos, pag dineclare niya, ibig sabihin, ang Diyos prepared siya na bigyan ka ng victory over all your challenges. Kasi, it is His will. Kalooban niya yun eh. Meron pa bang pwedeng humadlang sa kalooban ng Diyos? Wala. Kahit impyerno, mga kapatid. Kahit maglabasan pa dyan ang laksa-laksang demonyo mula sa impyerno, hindi kayang pigilan ang kalooban ng Diyos. Kaya nga makapangyarihan ng salita ng Diyos. Everybody say amen. So He will be able. He is able, hallelujah, to remove whatever stands in our way. Maniwala ka lang kasi na victorious ang buhay mo. Kaya nga faith wala namang ebidensya, pastor. Tinan mo, wala akong tinapos sa buhay ko. Ito ako, pastor. Pananaw mo yan Ba't si Abraham ba? May tinapos. Hindi ko alam kung ano tinapos niya. Baka katatapos siya lang maghugas ng pinggan. O maglaba. Pero itong tinawag siya ng Panginoon, naniwala siya. And he became great, not just in the sight of men, but in the sight of God as well. Dapat kasi tayo mga Kristiyano, matuto rin tayo yung tinatawag na death to self. Kamatayan sa ating mga sarili. Ibig sabihin, nung tinawag tayo ng Panginoon, hallelujah, ang nabubuhay na sa atin ay hindi yung ating pagkatao, kundi yung kalooban ng Lord. Yung gusto ng Diyos. Kaya nung siya ay nakaluhod doon sa Garden of Gethsemane, yun yung prayer niya. Lord, pwede bang wag na akong mahirapan dito? Can you make this cup pass from me? Sabihin yung sorrow ng paghihirap, yung lalagyan ba, yung tubigan ito, ganyan. Ang nakalagay doon yung paghihirap, pagbubugbog sa kanya, pagpapahirap, pagpatay sa kanya. Iinumin niya yun Kaya nga mayroong disipulong lumapit sa kanya Sabi niya, Lord, baka pwedeng dyan kami. Sa kaliwat kanan mo, sabi ng nanay. Yung anak ko pwedeng kaliwat kanan. O ano sabi ng Panginoon? Kaya niyo bang uminom? Sa sarong iinuman ko? Hindi nila naintindihan yon. Ibig sabihin, yung nakatakda sa aking suffering, kaya niyo bang tiisin yon? Ang nakikita niyo, posisyon. Para sinasabi ni Lord, you want to be in heaven as big boss? O you want to be in heaven as mighty and popular? Sabi ni Lord, pwede naman. Pero the question is, will you be able to drink in the same cup that I'm going to drink with? Kaya mo bang uminom sa parehas na laman ng iinumin ko? Ano yung paghihirap, pagdurusa, kamatayan? O, ano nangyari? Nung umuo sila, ano nangyari? Di ba? Yung kamatayan ba nila, yung bigla na lang nalagutan ng hininga? Hindi, di ba? Hirap. Ang iba sa kanan, nilagari. Pinutulan ng ulo. Pinahirapan sila. Yun yung ibig sabihin, mga kapatid. Kaya tayo, sabi ng Panginoon, mas maganda siguro kung meron tayo mga kapatid na sinasabi ng Romans chapter 8 o 6 verse 8, if we be dead with Christ, we believe that we also shall live with Him. Dapat, nung tayo ay tumanggap kay Kristo, kasabay na ng pagkamatay mo sa iyong kasalanan, yung luma mong pagkatao. At ang nabubuhay na sa atin ay si Kristo, yung kalooban ng Diyos. Galatians chapter 2 verse 20, I am crucified with Christ. Nevertheless, nakapako na ako kay Kristo. Ganun man, I live, yet not I. Nabubuhay ako pero hindi na ako'y nabubuhay. But Christ liveth in me. Si Kristo na yung nabubuhay sa akin. Si Kristo na yung naririnig nyo. Si Kristo na yung nakikita ninyo. Si Kristo na yung naoobserbahan ninyo sa buhay ko. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God. Yun yung sinasabi ko. Who loved me and gave Himself for me. Yan yung sabi ni Apostol Pablo.
na pag tayo ay born again na, please, born again ka na. Born again, hindi burn again. Lalong sumama, nasunog lalo. Born again, bagong panganak ka na. Oh, bagong panganak. Bagong nilalang, bagong panganak. Iba pala yan, babae pala yan. Pinanganak ka ng muli. Nako, niyo ibig ko sabihin? So, ito yung requirement sa atin. So that when Abraham, when he was called by God, he learned this one. Natutunan niya, pero wala na siya nun sa Ur, wala doon sa, nung natutunan niya yun habang siya'y naglalakad na papunta sa Kanaan, nasabi niya, wala na. Kahit pala anong gawin kong pagtatago, kita pa rin ako ni Lord. Kahit pala anong gawin kong pangangatwiran, kung konteksto naman ni Moses, hindi rin pala ako makakatakas. Kaya huwag na tayo tago ng tago. Hello? Mga ngatwiran. Pastor, ito kasi sitwasyon ko Alam niyo mga kapatid, hindi ako killjoy. Alam ko yung sinasabi ninyo. Naiintindihan ko yung kasi parehas naman tayong tao at ganyan din ang kalagayan ko noon Pero kung ipipilit nating ikatwiran yung ating sitwasyon para sabing we are not qualified, the question is, who is qualified? And who has this good situation in life? Wala. Wala naman taong mabuti ang kalagayan. Nung tinawag tayo ng Panginoon, nasa mabuting kalagayan ba tayo? Hindi ba nasan tayo? Nasa matindi tayong pagsubok, karamihan sa atin. Tsaka tayo nakakilala. Everybody say amen. That's the first path. Unang lalakaran natin, ano yun? Yung pagsunod sa kalooban ng Diyos. Pagsunod sa Kanyang salita. Huwag na tayong mag-hesitate. Huwag na tayong mangamba. Huwag na tayong magdalawang isip, mga kapatid. May plano ang Diyos. At Diyos siya, mga kapatid. He knows everything. Kung tinatawag ka niya, huwag kang mangamba sa pagtawag niya. Dahil alam niya na yung ending yan. Alam niya na natagumpay ka sa bandang dulo niyan. Kaya huwag kang mangangamba pag tinatawag ka ng Diyos. Pag may pinagagawa ang Diyos sa'yo, huwag kang nangangamba. Dahil alam niyang kaya mo yun. Alam niyang mananagumpay ka. Lalo't higit may banal na espiritu tayo, mga kapatid. Who shall separate us? That's the question of Paul. Who shall separate us from the love of God? Meron bang pwede makapaghiwalay sa atin sobrang in love ni Lord sa atin? Walang sino mang pwedeng humadlang at pumigil sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Palakpakan po natin ang Panginoon. Now, the second path is the path of separation. Kanina, nung tinawag siya ng Panginoon, he responded to the call. That's the first path. Yan yung dapat nating gayahin. The second path is the path of separation. Pag tinawag tayo ng Diyos, ibig sabihin gusto niyang humiwalay tayo sa luma nating pagkatao. That's the second journey of Abraham. Alam niyo mga kapatid, the separation of Abraham from his native country, listen to this, and his kindred, it parallels the separation of the repentant sinner from his old habits and friends. Kaya yung old habits natin at yung mga luma nating mga kaibigan, kaya nga luma gusto ng Diyos na magkaroon ka ng bagong habit at bagong kaibigan. God wants you to separate. Amen. Pero may mga taong tinawag na ng Panginoon, ang kaibigan mga luma pa rin. Ang habits mga luma pa rin, kung ano yung habits niya dati. Kaya umaalingang hanggang ngayon mga kapatid,
20 years ago na, may narinig akong isang kapatiran, sabi sa akin, Pastor, ito na ako eh. Wala na kayo magagawa, Pastor. Ito na ako nung tinawag ako ng Panginoon eh. Isip-isip ko, sabi ko, ibig sabihin, makapangyarihan pa siya sa Panginoon na hindi siya kayang baguhin. Everybody say amen. Huwag ganun, mga kapatid. Bago na tayo eh. Kasi umiiral-iral pa sa ating mga kapatid, sorry to say, pero huwag kayong matitisod, kayo mga nanonood sa online. Mayabang pa rin kasi tayo eh. Dapat tinanggal na ni Lord yung kayabangan natin eh. Nangunguna pa rin yung sarili natin eh. Gusto pa rin natin, gusto natin pati si Lord pasunurin sa gusto natin. Lord, naiintindihan mo naman ako, love mo naman ako eh. Alam niyo mga kapatid ko, ako si Lord, pinukpok kita. Totoo yun. Ilang beses pa sinabi na hindi nga tayo maihihiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Totoo yung sinasabi mo na mahal ka ng Diyos. Pero hindi mo pinapasok sa isipan mo at ayaw mong intindihin na ang Diyos ay banal. Amen. Hindi mo pwedeng sabihin, Lord, hayaan mo akong manigarilyo. Mahal mo naman ako eh. You are destroying the temple of God. Anong gusto mong mangyari? Yung salita ni Lord versus sa salita ni Lord? Tapos ikaw ang masunod, mahal mo naman ako, Lord. Kaya, hayaan mo na ako sa bisyo ko nito. Hayaan mo na ako sa mga gusto ko at mga kapritsyo ko sa buhay. Mahal mo naman ako. Gusto mo ako masaya, Lord, di ba? Kung ako, mga kapatid, tiniris kita. Sino ka ba? Sino ba ako? Sino ba tayo sa paningin ng Panginoon? Kung totoo mga kapatid, without the mercy and love of God, we are nothing. We are just a mere creation of God. Paano nyo binabalyo yung langgam? Okay, pag nakakita kayo ng langgam sa inyong lamesa, paano nyo i-value? Inaalagaan nyo? Pinapakain nyo? Pinaliliguan nyo? Ganun yun. Mga kapatid, mas bababa pa tayo dun sa langgam kung titingnan mo. Isaiah 59, verse 1 to 2. Tinatago nga ni Lord yung mukha niya sa atin dahil sa kasalanan natin eh. Sabihin, anong ibig sabihin nun? No value at all. Wala akong pakialam sa'yo. Parang, kung ibig sabihin yan, sumunod sa verse 2, tinan mo. But your iniquities, kasalanan daw natin, have separated between you and God. And your sins, tinan nyo, have hid His face from you. Kahit na magaganong-ganong ka sa harapan niya, anong gawin sa ni Lord? Anong value mo kay Lord? Wala. Tatalikuran ka niya. Bakit? Because of iniquities. Kasalanan. Ganun tayo. Kung hindi tayo inibig kinahabagan ng Diyos, ang tingin sa atin ng Panginoon, we are nothing because of our sins. Kaya sabi ng Panginoon, gusto mong tumingin ako sa'yo? Gusto mong bigyan kita ng halaga? Gusto mong pansinin kita? Magsisi ka ng iyong kasalanan. That's why we come to repentance. That's why we come to baptism. Kasi yun lang yung magpapalugod sa Panginoon. Faith, di ba? Pag pinractice mo ang faith, kasama dyan ang baptism. Kasama dyan ang repentance. Tsaka ka lang papansinin ni Lord. Kasi siya rin mismo ang nagsabi ko anong pwede magpalubag ng loob niya. Pagsisisi, bautismo, at kabanalan. Everybody say amen. Kaya nung tinawag ng Panginoon si Abraham, mga kapatid, katulad yan ng nangyari sa panahon natin, na tayo ay pinaiiwas ng Diyos sa old habits natin at yung ating mga pinanggalingan. Diba? Kung ikaw tinawag ng Diyos na lasinggero ka, nung lasinggero ka, tinawag ka ni Lord, huwag na yung pabalik-balik ka pa dun eh. Tinawag ka na nga eh. Baptize ka na nga eh. Mga kaibigan ko to pastor eh. O, isang araw, umiinom ka na rin. Bumabalik ka sa pag-inom. Pastor hindi ko mapigilan eh. Kasi nga, kaya nga utos ng Panginoon kay Abraham, Abraham, lumayas ka sa lugar na yan. Punta ka pa ng punta, pinalalayas ka na nga ni Lord dyan eh. Balik ka pa ng balik. O yan. Ang tawag sa'yo, karnal na Kristiyano. Aasa kang may buhay na walang hanggan.
Sorry, this might be hard and harsh, but take it. It's up to you. Hindi magre-reveal si Lord until such time na there is a separation. Alam niyo ba mga kapatid na ang Panginoon, pwede ba ibalik yung picture kanina? Yung Ur, Haran, tsaka yung Kanaan. Alam niyo ba nung tinawag ng Panginoon dito si Abraham? Di ba? Nagliwaliw pa sila doon sa Haran. Di ba? Napunta pa sila sa Haran. Alam niyo ba? Listen, this is good. Ang Panginoon nangusap dito isang beses. Alam niyo ba na hindi na naulit kailanman ang pangungusap ng Diyos kay Abraham habang siya'y nasa Haran? Walang pakikipag-usap si Lord. Alam niyo, basahin niyo sa Biblia, kailan ulit narinig ang tinig ng Diyos? Nung siya ay namatay na ng tatay at pupunta na sa Kanaan, dun lamang ang Panginoon nakipag-usap ulit. Walang pangungusap si Lord dyan. Hanggat hindi ka, sabi ni Lord, umaalis, if there will be no separation, there will be no revelation. Kaya gusto mong ma-filled ka? Gusto mong ma-filled ka ng karunungan ng Panginoon? Hindi mo naman iniiwan yung luma mong buhay. Paulit-ulit ka pa rin dyan. Ay, kaya nga walang pangungusap si Lord sa iyo. Hindi pangungusap yan. Kaya, alam niyo mga kapatid, minsan, kakambal na po mga kapatid, pag pinag-usapan ay kaligtasan, kakambal na mga kapatid yung tinatawag na, when it comes to salvation, mga kapatid, kakambal na din tinatawag na dividing o pagse-separate. Di ba sinabi mismo yan ni Jesus Christ sa Matthew chapter 10, verse 35. Pakinggan natin. Matthew chapter 10, verse 35. For I am come to set a man at variance against his father, and the daughter against her mother, and the daughter-in-law against her mother-in-law. And a man's foes shall be they of his own household. He that loveth father or mother more than me is not worthy of me. And he that loveth son or daughter more than me is not worthy of me. Sino sabi niya? Si Jesus Christ. Kaya mapasin niyo mga kapatid, kung hindi tayo makaalis dun sa, ay ito na yung pamilya namin, pastor eh. Mga ano kami, may mga habits kami. Number one natin persecutor minsan, pamilya pa natin. Imbis na matuwa yung nanay mo, yung tatay mo na nagsisimba ka, pinipersecute ka. Diba? Minsan naman, baliktarin natin. Dahil ayaw ng mga magulang mo na ikaw ay maglingkod sa Panginoon, pinakikinggan mo yung magulang mo. Ano nangyari? Di pare-parehas kayong walang kaligtasan. Kaya when it comes to salvation, sometimes it divides us. It divides us. Hindi para guluhin yung family mo, kundi para ipakita sa iyo ng Panginoon na, hey, your family's principle is not good. It will bring you to hell. Na ikaw na nakaunawa, ikaw na nakaintindi, sumunod ka. Kung babalikan mo, sabi, di ba? You are not worthy of me. And he that loveth son or daughter more than me is not worthy of me. Dalawang beses binanggit, is not worthy of me. You are not worthy. Ito bili ng lolo ko eh. Dapat katoliko kami. Ito bili ng mga magulang namin eh. Dapat katoliko. Okay, sige. Gisingin niyo yung mga patay niyong magulang. Bakit? Nung buhay ba sila, mga kapatid? Did they open your understanding to understand the Scripture? No. Kayo mismo makapagsasabi kung ang kapayapaan ba ay sumasa inyo nung inyong patuloy na pinaniniwalaan yung paniniwala ng mga ninuno ninyo. Gustong-gusto nating ino-offend si Lord, mga kapatid. Sorry to say, gustong-gusto nating tinitisod ang Panginoon. Buti na lang hindi natitisod ang Panginoon eh.
Gustong-gusto nating tinitisod ng Panginoon. Born again ka na, pabalik-balik ka pa rin sa ginagawa mo. Mga kapatid, uulitin ko sa pandinig ninyo, sino ba kayo at sino ba tayo? Hindi mababawasan ang pagka-Diyos ng Diyos kung hindi ka sasampalataya. At kung hindi ka susunod, Diyos pa rin siya. Huwag mong ipagmayabang na kukulangin ang Kristiyano sa langit kapag hindi ka sumunod. Hindi mo dapat ipagmayabang yon. At kung ikaw ay Kristiyano na, matuwa ka. At ikip mo yung pagiging Kristiyano mo. You keep yourself separated from those things, mga kapatid. That's why when God appeared to Abraham, many times, but not once in Haran. Yung sinabi ko kanina. Because he was not fulfilling his command. Because many wonder, ito pag ganyan maganda ito, marami nag-iisip, bakit hindi sila binibigyan ng Diyos ng magandang insight tungkol sa katotohanan? Pero often, the answer is, they are not following the truth that was already revealed to them. Bakit wala akong pag nagbabasa ako, pastor, parang walang revelation? Bakit parang wala parang hindi exciting, pastor, basahin ang Bible? Kasi selective ka. Ang sagot, nandun na sa mga nauna mong natutunan o nabasa, pero ayaw mo lang sundin. Tapos naghahanap ka ng bago. Sabi ni Lord, hindi mo pa nga nasusunod yung una eh. Gusto mo ng panibago? Kaya may mga tao ang galing mangaral dito pagdating sa likuran, mag-testimony, magsabi o magyabang ng, alam mo, ang Panginoon kasi ganito yan, pagpapalain ka pag ganyan. Pero tingnan mo ang buhay niya sa isang banda. Meron siyang isang area ng buhay niya na hindi niya sinusunod. Yun lang, paulit-ulit. Paulit-ulit yung ipagmamayabang yun. Kasi, ba't walang bago sa taong yan? Kasi meron naman, marami na sanang bago eh. Kaya lang, if there will be no separation, there will be no revelation. I-separate mo muna yung sarili mo. I-detach mo yung sarili mo dun sa lumang mong buhay. The secret of a fresh illumination of His words is obedience to what God has already made it plain. Plainly, sinabi na ng Panginoon, hindi mo pa rin sinusunod. Magbigay ng ikapu. Sorry ha. Itatouch ko lang mga kapatid. Mga ngatwiran pa rin. Pastor, kakarampot ng sweldo ko eh. Babawasan pa ng ikapu. Pero tingnan mo kung saan nagpupunta at kung ano ng mga pinagbibili. Kumakain nga tayo sa restaurant, mga kapatid, gumagastos tayo ng 3,000, 4,000 sa isang kainan. Yung tithes mong 1,000, hindi mo maibigay. Yung tithes mong 500, hindi mo maibigay. Pero gagastos ka sa labas nang walang kapararakan at sasabihin mong normal na yun sa buhay mo, you are abnormal in the sight of God. Why? Because even a simple words that's already explained in the Bible, principle of God, you cannot understand. Blessing, 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 blessing. Gusto natin isigaw palagi, blessing kay Lord. Pero sabi ni Lord, well, do you know where the blessing comes from? Obedience to the Word of God. In other words, brethren, we must do what we know. Hello? Gawin natin yung alam natin. Ito sumunod. And then, we must do what we know, and then we will know what to do. Hindi yung maghahanap tayo ng marami nating gustong gawin sa Panginoon. May mga inutos na nga siya, gawin mo na lang yon. And then, pag ginawa mo yun, makikita mo, may mga panibagong revelation si Lord sa iyo. Everybody say amen. Ang iba hindi naniniwala na ang susi sa pagpapala ay pagbibigay. Totoo yan, mga kapatid. I can show you the record. I can show you the record. Kung titignan mo,
masiglang Kristiyano, kung titingnan mo, napakatapat, napakaganda magpuri, napakasarap napaka-aktibo. Tingnan mo yung pagbibigay. Ano yon? Balat kayo. Kasi, ang paglilingkod sa Panginoon, hindi natin pwedeng pekein. Hindi natin pwedeng itago. Kasi motibo palang basa na ni Lord. Kaya mga kapatid, pastor, ano ba yung pagbibigay na yan? Ano naman alam mo namang mahirap lang kami. Hindi kita pinipilit, hindi ko sinabing mayamang ka. Ang sinasabi ko, bakit hindi mo kayang sumunod? Pero pag sinabing, pumalakpak tayo sa Panginoon, ang lakas naman ng palakpak mo, nakakasunod ka. Pag sinabing, mag-pray tayo sa Panginoon, ang lakas din ng prayer mo, nakakasunod ka. Pag sinabing makinig tayo sa Panginoon, nakikinig ka rin naman, nakakasunod ka. Pero pag sinabing pagbibigay, parang bakit nabobobo ka? Sorry for the word. At parang engot tuloy. Parang eng-eng. Parang ano yan Bakit ganun? Unfair sa Panginoon. Kaya nung tinawag ng Panginoon si Abraham, path of what? Separation ang mensahe ng kanyang buhay. Separate from your old principle. Kaya hindi ka pinagpapala kasi hindi mo pinapapasok yung prinsipyo ng pagpapala sa isip mo. Amen. Kahapon lang mga kapatid may pinuntahan ako, mga kapatid. Ni piso, walang laman ng pitaka ko Nagulat nga ako Nung pagbukas ko, wow, walang laman. Sabi ko, ba't walang laman to? Ako pa nagulat, ba't walang laman to? Lisensya lang. Sabi ko, Lord, sabi sa akin ng sa akin ng isang Pastor, kain tayo. Sige, kain. Okay, kain tayo. Sige. Kumakain kami. Wala akong pera. Sabi ko, paano ko babayaran to? Sabi ko, kumakain ako. Paano ko babayaran to? Lord, sabi ko. Pero, siyempre, peke-peke, kunwari, masaya ka. Pero, nangangamba ka sa, paano ba ito? Wala akong pera. Text ako kay Star France, sabi ko, Ma, padala mo naman ako na pambayad. Kahit 200 lang. Wala rin Gcash, wala rin siyang pera. Sabi ko, sige lang, hintay lang ako Lord, sabi ko. Tagal kami doon. Maya-maya may tumawag sa akin. Sabi niya, Pastor, may ipapadala ko sa Gcash. Hindi ako nagpahalata kunwari, ganun ba? Thank you naman po. Sige, salamat po, salamat. God bless you, ganyan. Pagbaba ng telepono, sabi ko, totoo ka nga talaga, Lord. Totoo ka talaga. Sige na, Lord, totoo ka na, Lord. Totoo ka na talaga. Nakikita ng Diyos yun The problem is, we don't put into our mind the victory kind of life. Yung kahit wala kang pambayad ng kinakain mo, pero may pananampalataya ka, that God will move and do something. He owns, He governs the universe. Kung kinakailangan yung mga alien dun sa Pluto, mga kapatid, paghatirin niya ng pambayad mo sa pagkain, gagawin niya yun. Hello? May alien ba? Ano ko niya ibigay sabihin? Ganun ang buhay. Minsan meron, minsan wala. Minsan wala, minsan wala, minsan wala, minsan wala. Minsan lang nagkameron, mas puro wala na. Pero hindi, ganun ang buhay mga kapatid. Parang alon lang yan. Everybody say amen. So in John chapter 7 verse 17 says, if any man will do his will. Tignan yan, napaka-tricky nito mga kapatid Listen and be meticulous sa word of God. If any man will do what? Do what? Kalooban ng Diyos is will. Ano susunod? Pag ginagawa niyang kalooban ng Diyos, he shall know of the doctrine. You will understand the word. Why?
Because you are doing His will. Kaya habang sinusunod mo yung Word of God, dinadagdagan ka ng Diyos ng kaunawaan. Naiintindihan mo yung doktrina. Naiintindihan mo bakit nangyayari sa buhay mo yon. Naiintindihan mo yung kalooban niya sa buhay mo. Habang sumusunod ka. Pero yung sasabihin mo, Lord, bigyan mo muna ako ng karunungan bago ko sumunod. Sabi ni Lord, hindi pwede. Sumunod ka muna bago ko dagdagan ng karunungan. Kaya gusto nyo maging matalino kay Lord? Huwag nyo munang hilingin na maging matalino ka bago ka sumunod. Sumunod ka, patatalinuhin ka ni Lord. Ang ilan sa inyo pangit, ngayon magaganda na. Kailan kayo gumanda? Nung sumunod kayo, di ba? Ay, mga itsura natin noon, mga kapatid. Hallelujah. Ang iba sa inyo, payatot noon. Ngayon, tambok na. Yan eh. Kita niyo yung mga itsura natin dyan, no? 20 years na yan. Dati akong gwapo. Ngayon, gwapo pa rin. Amen. Everybody say amen. So, it is better to endure hardship, mga kapatid, in doing God's will. Maganda ito, i-capture nyo sana. It is better to endure hardship in doing God's will, rather than to have prosperity and lose our relationship with God. Okay na yun, na naghihirap ka. Okay na yun na ikaw ay nahihirapan o may mga pagsubok sa buhay mo. Maaring hindi perpekto ang tingin mo sa mga sitwasyon ng buhay mo. Maaring may mga negative na circumstansyang dumarating sa buhay mo. Okay pa yun, habang ikaw ay sumusunod sa kalooban ng Diyos, kesa na ikaw ay prosperous, sagana, pero wala ka namang relasyon sa Diyos. Okay na yun. Na nagdarahop ka, okay na yun. Na ang ulam mo ay bulad. Pang UTI. Kesa naman sa steak na ulam mo, impyerno naman ang bagsak mo. Ay, ikaw nang iniihaw doon. Amen. Di baling tayo ay paminsan-minsan ay may mga karamdaman, pero nasa kalooban ka ng Diyos. Yung mga wala sa kalooban ng Panginoon, ubuhin lang. Alam niya, sa impyerno bagsak niya pag namatay siya eh. Ikaw, kahit ubuhin ka ng ubuhin, alam mo naman na, kahit naman mamatay ako sa ubo, langit naman ako. Alam mo yung ubo? Alam mo, di ba, ang iba sa atin, wala naman. Nakaraan, meron siya. Pabalik-balik siya. Buti pa yung ubo, bumabalik. Siya hindi na bumalik. Ha? Kaya ako sa inyo, magmahal kayo ng ubo. Iiwan ka, pero babalikan ka niyan. Gumaling ka mga ngayon, sumunod, meron ka ulit niyan. Babalik yan. Hindi katulad niya, hindi na bumabalik. Kaya maghanap kayo ng taong may ubo. Buti pa yung mga ubo. Bumabalik, no? Oo. Buti pa mga kapatid. Na pangatlo, the path of right perspective. The first is the path of calling, di ba? Obedience to the call of God. Responding to God's call. Second is the path of separation. And the third one and the last is the path of right perspective. Daan na kung saan bibigyan ka ng Diyos ng magandang pananaw sa buhay. Alam nyo, if we depart from the Lord, kung tayo aalis sa Panginoon, we must go back. We must learn how to go back. Para bang ubo. Marunong bumalik. We must go back to the place where we left Him and call His name again. If we do not return voluntarily, troubles may force us back as they did with Abraham.
Alam mo si Abraham, di ba? Balik natin yung picture kanina. Nanggaling siya doon sa land of Ur. Yan, dito siya. Tawag siya ng Panginoon, papunta dito sa Kanaan. Pero siya nagpunta doon sa Haran. Na imbis na siya sumunod sa Panginoon directly, anong ginawa niya? Nagpunta siya doon sa Haran. Ngayon, pagdating sa Haran, mga kapatid, namatay ang tatay niya, napilitan na siya na sumunod sa Panginoon. Ngayon, along the way, na siya papunta na sa Kanaan, nagkaroon ng famine, nagkaroon ng tagtuyot, no? Ngayon, walang makain. Anong ginawa niya? Nagpunta siya sa Egypt. Kasama niya yung pamilya niya, punta siya sa Egypt. Again, sabi ko sa inyo, Abraham is not as perfect as you think. Pero yung tinan yung perspective niya. Dito, walang pangungusap ang Diyos hanggang sa nakarating siya dun sa Haran. Wala talaga. Nung siya'y papunta na dun sa Kanaan, susunod na siya, nagkaroon ng revelations ang Panginoon sa kanya. Pinangakuan siya ng pinangakuan ng Panginoon. Pero nagkaroon ng kagutom. Tinan yung perspective niya, at teka lang, mamamatay tayo sa gutom dito. Punta tayo sa Egypt. O, tinan mo na. Yung path to right perspective na wala sa kanya. Bakit? Nangamba siya eh. Natakot siya eh. Magugutom yung pamilya niya eh. Eh di punta siya doon sa Egypt. Pagdating sa Egypt, sabi niya sa asawa niya, maganda asawa niya eh. Kaya alam niyo, kayo mga lalaki, huwag kayong mag-asawa ng maganda. Wow. Nakakapagsinungaling ka pag maganda yung asawa mo eh. Alam mo, sabi niya sa asawa niya, sabi niya, Sarah, sabi niya, maganda ka kasi. Pag nakita ka ni Parao, liligawan ka nun. Magiging asawa ka. At dahil pag sinabi mong mag-asawa tayo, papatayin ako para makuha ka. Sabihin mo, magkapatid lang tayo. Sige, tinuruan niya pang magsinungaling yung maganda niyang asawa. Pagdating doon, mga kapatid, siyempre, alam na kapatid siya, kapag alam na magkapatid lang sila, grabe yung treatment kay Abraham. Binigyan ng ganito, binigyan ng gano'n, talaga. Mayat maya, party. Siyempre, may gusto si Parao doon sa kay Sarah. Alam na ni Abraham na chickboy yung si Parao eh. Alam niya, kasi nung unang panahon, lahat na magaganda sa kaharian, ginagawang asawa ng hari. Totoo yan. Yun ang kanilang, yung kanilang custom, mga kapatid, custombre nila yon. Kaya pagpasok na yung mga kapatid, takot siya kasi asawa niya maganda. Mag-asawa, humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Humanap ka ng pangit. Wag na, uy. Okay, nangyari. Nung isang araw, nagising na lang si Parao, hindi naman sinabi sa Biblia kung paano, pero natagpuan ni Parao ang katotohanan. Siguro, nanaginip siguro si Parao. May anghel siguro na bumisita sa kanya. At sinabi sa kanya, hindi yan magkapatid. Magjowa yan. Ayun, ano nangyari? Minalas si Parao. Kaya pinatawag, minalas talaga yung kaharian ng Egypt. Minalas. Alam niyo mga kapatid, kaya yung asawa, yung mga maganda, malas talaga. Magdadala ng malas pag hindi maganda ang relasyon nyo. Salamat, pangit tayo, di ba? Buti na lang pangit ako, sabi ni nanay. Pagdating doon, sabi ganun, Abraham, bakit ka nagsinungaling? Sana sinabi mong asawa mo yan para hindi ko na ginugulo yan. Tingnan mo nangyari sa kaharian ko. Lumayas kayong dalawa. Dalhin nyo na lahat ng gusto nyo dalahin. Alam mo, paglabas ni Abraham sa Egypt, ang yaman. Hindi ako Genesis chapter 13, ang yaman niya na. Ang yaman niya na, mga kapatid. Kaya ang sabi ni Abraham kay Sarah, mapagkakitaan natin yung kagandahan mo. Mapagkakitaan. Verse 1 to 4, Genesis.
And Abram went out of Egypt, he and his wife, and all that he had, and Lot with him in the south. And Abram was very rich in cattle, in silver, and in gold. Wow, yumaman si Abraham. And he went on his journeys from the south even to Bethel. Tingnan nyo ha. Alam nyo, pag sila banggit ang Bethel, tandaan nyo palagi, may altar dyan. Nagtayo siya ng altar dyan bago siya pumunta sa Egypt. And he went on his journey from the south, papunta sa Bethel, even to Bethel. Unto the place, ano yung Bethel na yon? Unto the place where his tent had been at the beginning. Nag-umpisa si Abraham sa Bethel. Between Bethel and Hai. Verse 4. Unto the place, that Bethel, unto the place of the altar, which he had made there at the first. Anong ginawa niya? Pagkatapos niyang umalis sa Egypt, anong ginawa niya? And there Abraham called, pumunta siya sa altar, called on the name of the Lord. Kaya sabi ko sa inyo kanina, kapag tayo ay nalilihis, imbis na siya magdire-diretso sa kanyang pagpunta sa Kanaan, dahil nagkaroon ng kagutom, emergency, nakalimutan niya na yung pangako ng Diyos. Right perspective dapat. Kahit anong dilubyo dumating sa buhay natin, kung tama yung ating perspective na may pangako sa iyo si Lord, huwag mong pangambahan, huwag mong pagdudahan. Ang ginawa ni Abraham, nagkaroon siya ng pangamba, pumunta doon sa Egypt, kaya nagkagulo ngayon doon sa Egypt. Pero paglabas niya, blessed pa rin siya. Pero dahil blessed siya ng lumabas, buhay siyang lumabas, kasama niyang pamilya niya, anong una niyang nilapitan? Altar. Nakipag-usap siyang muli sa Panginoon. Magmula noon, ang Diyos tuloy-tuloy na nakikipag-usap kay Abraham. Alam niyo, ang Panginoon napakamahabagin sa atin. Ilang beses ba tayong na-sidetrack ng Egypt? Ilang beses ba tayong pabalik-balik sa Egypt? Pero tuwing tayo lumalabas ng Ehipto at bumabalik tayo sa altar, wow, pinakikinggan ni Lord yung ating panalangin. Muling nakikipagniig ang Panginoon sa atin, mga kapatid. That's why after God called Abraham, He separated him. First, from whom? And from where? From Egypt. And then, pangalawa, hindi lang dun sa Egypt sa tinanggal ni Lord. Alam niyo kung kanino? Kay Lot. Kasi si Lot, mga kapatid, yun yung yun yung alam niyo, mag-ingat po tayo. Yun yung naging disadvantage. Yun yung consequence na nung si Abraham, si Sarah at si Lot, na magkakasama sila sa Egypt, o nakalabas nga silang buhay sa Egypt, pero naiwan ang prinsipyo ng Egypt sa puso ni Lot. Kaya alam nyo, yung ginagawa nating pa-sidetrack tayo, maaring ikaw ligtas ka. Okay, sige, magsaya ka. Pero meron niyang katumbas na consequence. Maaring hindi sa'yo. Maaring sa anak mo, maaring sa asawa mo, maaring sa kapatid mo. Anything that is related to you, meron niyang katumbas. Kaya kung magsa-sidetrack ka na rin lamang, isipin mo yung magiging consequence nito. Hindi sa buhay mo maari, pero sa buhay ng pamilya mo. Kaya alam mo yung nangyari, di ba? Si Lot, naging worldly siya. Kaya ang gusto ng Panginoon, hindi lang mag-separate doon sa Egypt, kundi mag-separate ka rin. Saan? Sa mga tao na worldly. Kaya nga, do not be equally yoked with unbelievers, sabi sa New Testament. Kaya separation from the place and separation from the person or from the people. Kaya tayo sa simbahan, tinuturuan tayo ng ganitong salita ng Panginoon. Ini-encourage tayo na yung luma mong mga kaibigan, hindi naman sila, kamuhian mo sila. Pero pinauunawa sa'yo ng Panginoon na merong tamang grupo ng mga tao na dapat kasama mo. Kaya hindi matanggal-tanggal yung kakarnalan sa utak mo kasi ang kasama mo karnal. Wag mong isipin o expect na magiging banal ka out of your bad company.
Sabi natin, di ba? A rotten, a rotten fruit might ruin another, fruit, di ba? Yung bulok na kamatis, ihalo mo sa mga hindi bulok, mabubulok lahat yun. Abay, ano ka? Hindi ako mabubulok, pastor. Matibay ako. O yan, habang iniisip mo yung bulok ka na. Kasi, hindi po pwede. Kaya, huwag kayong makipamatok sa hindi mananampalataya. At yung inyo namang pakikisamahan sa loob ng simbahan, pili-piliin nyo naman. Huwag din naman yung lelembot-lembot. Yung bang kahit saan mo bitbitin, susunod. Ay, diba, total, mas matagal ka sa akin. Sige, at sinabi mo yan, sige, punta tayo dyan. O, yan na. Ano ako mga kapatid, na nasasaktan ako. Ang tagal nating, di ba, parang boyfriend mo na si Lord, tapos boyfriend mo rin yung sanlibutan. Parang girlfriend mo si Lord, tapos girlfriend mo yung sanlibutan. Cheater ka, sabi ni Kuya. Cheater daw. Nakakaano mga kapatid. Kaya, it's a worst trial sa buhay ni Abraham. Yung strife arose between Abraham and the Lot's herdsmen, compelling them to separate. Di ba? Dahil doon sa hindi na magkasundo yung grupo ni Lot, yung grupo ni Abraham, yung grupo ng mga Canaanians doon, o Canaanites doon, hindi na sila magkasundo. Sabi nga, hiwa-hiwalay na tayo. Bakit pinahintulot ni Lord na magkahiwa-hiwalay? From the beginning, from the land of Ur, kasama niya na yun, si Lot. Pero sabi ni Lord, maghiwalay nga kayo dyan. Abraham, umiwalay ka dyan. Kasi ayaw the principle of separation. Kasi alam ng Lord, na pag hindi himuwalay si Abraham kay Lot, magiging makamundo rin si Abraham. Everybody say amen. So we must also experience the separation. In 2 Timothy chapter 2 verse 21, if a man therefore purge himself from this. Ulitin ko saysay natin. If a man therefore purge, linisin niya ang kanyang sarili, himself from this, ano yung this? Iniquities, kasalanan. He shall be a vessel unto honor, sanctified, and meet for the master's use, and prepared unto every good work. Gagamitin ka ng Diyos. Gagamitin tayo ng Panginoon. Kung tayo daw, sa perspective natin, magpapakalinis tayo mula sa mga kasalanan, mga kapatid. At ang magiging katayuan natin sa Diyos, mga kapatid, ay isang sisidlan na nagbibigay ng karangalan, kabanalan, mga kapatid, at gagamitin tayo ng Diyos para sa Kanyang kalooban. Totoo po yun, mga kapatid. That's what happened with Abraham. Kaya kung hindi siya humiwalay kay Lot, walang father of faith. Salamat na lang, mga kapatid. Kaya itong gusto kong dalhin, mga kapatid. Whatever we refuse to lay on the altar, mga bagay na ayaw nating ilapag sa altar, will always be the source of our misery. Lilinawin ko po, anumang bagay na hindi natin mailapag sa altar. Ano yun? Kasalanan, sariling prinsipyo, sariling pananaw sa buhay, kayabangan, sariling kalooban. Lahat ng bagay na hindi mo mailapag sa altar ng Diyos at maibigay sa Panginoon, yan daw ang magiging source ng miserableng buhay mo. Totoo po yun. Pag ang kasalanan ay hindi mo kayang ilagay sa altar, ihandog sa Diyos at isuko sa Panginoon, yung kasalanan na yan na hindi mo mailapaglapag, yan ang magiging source ng miserableng buhay mo. Habang buhay kang hindi patatahimikin yan. Habang buhay kang uusigin yan. Habang buhay kang hahabulin yan. Habang buhay. Kaya walang kapayapaan sa buhay mo. Ang isip mo, lahat na lang, palaging trouble. Walang kapayapaan. That's why we need to be determined. Because Abraham's determination to avoid conflict with Lot is so commendable. Alam mo ginawa ni Abraham?
Pwede naman niyang sabihin na, Lot, ikaw naman, sampid lang dito. Ikaw na may pamangkin ko lang naman. Lot, ako maunang pipili. Ako maunang pipili, Lot. Ikaw naman kung anong latak sa'yo na. Pero hindi ginawa yun ni Abraham. At imbis na awayin ni Abraham si pamangkin niya, nakipag-ayos pa siya, mga kapatid. Dapat gano'n ang gawin nating example. Kahit na merong karapatang pumili, ay, bawa kayo matatagal na kayo sa Panginoon. May mga bago. Huwag niyong gawing ang sarili niyo parang superior kayo dahil kayo yung matagal na. O ikaw, bago ka lang dito, huwag kang ganyan umasta, ha? Ano ba to? Ano ba napasukan ko? Bakit ba? Ano to? Fraternity ba to? Presuhan ba to? Hindi naman, di ba? Mayor. Mayor ng selda. Huwag tayo mag-take ng advantage. Hello? Don't take advantage sa mga baguhan. Anong palagi kong sinasabi, mga kapatid? Na sinabi ng Galatians chapter 6, do good to them that are with your house, the household of God. We have therefore opportunity. Let us do good unto all men. Especially for you. Especially unto them. Sa mga tao daw, who are of the household of faith. Pag kapatid mo sa Panginoon, espesyal yan. Huwag mo siyang itrato ng katulad ng trato mo sa iba, sa labas ng simbahan. Kung ang itrato mo yung kaibigan mo sa labas, parang simple-simple, ito hindi, espesyal mo siyang itrato. Kaya nagtataka ako, mga kapatid. Parang mas matindi pang kaaway ng mga Kristiyano, ang kapwa nila Kristiyano, kaysa sa mga unbeliever. Baligtad. Dapat kung may kinatitisuran tayo, unbeliever, hindi yung kapatiran natin. Sorry mga kapatid, but let me tell you this. Kahindik-hindik sa pananaw ko, personal ko po ito, na nangingilabot ako at naaalibadbaran ako, mga kapatid. Kapwa Kristiyano, magkapatid nag-aaway. Pero ang bait-bait mo sa unbeliever mong kaibigan. Ang bango-bango mo sa kanila. Ang ganda-ganda mong tingnan sa unbelievers. Pero sa kapatid mo, namumuhi ka. Mga kapatid, ingatan nyo yan. Yan ang magbubulid sa inyo sa impyerno. Hindi kayo tatantanan ng miserableng klase ng buhay. Kapatid mo sa Panginoon yan Parehas kayo ng Ama. Kaya kung merong espesyal na trato, kapatid mo sa Panginoon. Huwag mo siyang itrato na, kaya minsan nakakapagsabi ka, plastic naman itong taong to. Sa iba, ang galing-galing. Pero sa aking kapatid niya, ang sungit-sungit niya, ang hirap unawain. Mga kapatid, huwag ganun. Nakakapangilabot. Magkakapatid tayo sa Panginoon pastor, walang pinagkaiba sa loob ng tahanan Yung mga kapatid ko, ang galing-galing sa mga kaibigan nila. Nililibre ng Starbucks, nililibre ng Jollibee, pamasahe. Binabayaran pa pati yung outing nila. Pinapakain pa, pinapautang pa. Pero pag kapatid niya ang lumalapit sa kanya, ang sungit-sungit niya. Nag-aaway sila sa loob ng bahay. Pag ganyan, mga kapatid, ang tawag dyan is napakalaking kaplastikan. Mahala kayo, mga kapatid. Sinabi naman ng Biblia yan. Ang aliwanag niya sinabi. Kung may oportunidad tayo magawa ng mabuti, doon natin gawin yon. Unahin natin ang kapatid natin. Unahin natin ang kapatid natin. Kung gusto mong i-please yung kaibigan mong unchurched, isipin mo, sa simbahan ko na ito dalhin. Sa simbahan ko na ito gawin. Sa mga kapatid ko na ito gawin. Halika, amiga. 10 years na tayo magka-amiga Bilang kita ng bagong sandals. Wow. Praise God. Salamat naman kung ganun. Pero dapat, tingnan mo muna yung mga paa ng kapatid mo. Paa nyo parang luya. Ganun. O dalhin mo kagad sa spa, sa foot spa.
Gawan mo ng mabuti. Amen. Amen. Okay ba yun, mga kapatid? Magmahalan po tayo. Magkakapatid tayo sa Panginoon eh. At kung yung unbeliever nating kaibigan, ang dali mong intindihin, dapat mas madaling intindihin yung kapatiran. Pag medyo nagkakaroon ng intindihin mo kagad. Yung unbeliever mong kaibigan di ba? Tinitext mo pa, huwag ka nang magalit. Sige na, ako sagot ko ng bukas, yung pang Starbucks. Sana all. Di ba? Hilig niyo mang libre ng kape. Yung pastor niyo, hindi niyo nang mabilan ng kape. Buti na lang, may nagdala sa akin ng kape sa opisina kanina. Nagre-request pa lang ako, sabi ko, sana may kape. May laman yung pitaka ko, 60 pesos. Sabi ko, Ama, saan makakarating ang 60 pesos? Maya-maya may dumating, may dalang kape. May dala pang kutsinta. Aba, nagdala pa ng balbakwa. Sabi ko, Lord, mahal ba talaga ako nito, Lord? Gusto niya nata akong mawala pa. May balak na masama ito, Lord. Pero, nakakatuwa. Alam ng Lord yung yung paano ka patawanin. Amen. Naniniwala ba kayo na gagawin ng, alam nyo, kung kayang gawin sa atin yan, kawin yung gawin sa iba yan, gawin nyo rin lalo sa kapatiran natin. Alam mo yung saya, noon isang araw, nakaupo ka lang, biglang lalapit sa'yo, Brad, naisip kita kaya bumili ako, then tig-isa tayo. Parang, Brad, may gusto ka ba sa akin? Hindi. Nakakatakot, di ba? Pag Brad, di ba? Pero, ano ba naman yun? Di ba? Uwi ka ang saya-saya mo. Wow, valued ako. Napakahalaga ko sa mata nila. Di lalong magiging masigasig yan sa Panginoon, mga kapatid. Lalong magiging faithful yan. Hello? Hello? Yung boyfriend nyo na nga, girlfriend nyo na nga, hindi pa kayo mabilhan ng kaya man lang banana Q. Bibili ng isang banana Q. Yung kahatiin pa, tig-isa pa kayo. Bibili ng kwek-kwek. 5 piraso, yung 3 kanya, sa'yo 2 lang. Biro naman. Diba? 5 piraso, 3 kanya, 2 sa'yo. Ay, hindi totoong pag-ibig yun. Ang totoo nun, 4 sa'yo, 1 sa kanya. De, joke lang. That's why Abraham always do good to the household of faith. Amen po ba? Palakpakan natin ng Panginoon. Amen. That's why Abraham was a man of faith and Lot was a man of sight. Abraham is a man of faith and Lot is a man of sight. Magkaiba sila. Si Abraham o si Lot, sabi ni Abraham sa kanya, Lot, pili ka na. Saan mo gusto? Tingin sa kaliwat kanan, puro bundok. Nakita niya sa kapatagan, wow, may mga gumaganong-ganong pang ilaw, may diskuhan. Doon ako, patag yun masarap nga namang tumira sa patag kaysa sa bundok. Ay, punta siya doon. Nagtayo siya ng kanyang tent, malapit sa Sodom. Basahin yun sa Biblia. Hindi talaga sa Sodom. Wala siyang intention na pumunta sa Sodom. Pero dahil malapit sa Sodom yung kanyang kinatatayuan, isang araw, yung kamunduhan nakarating sa kanya. Kaya numipat siya doon sa Sodom. Alam mo yung nangyari? Saan pumili nun? Pero kung babasahin niyo sa Biblia, hindi pumili si Abraham. Ang sabi ni Abraham, Lot, pamangkin, pili ka na. Kung anong hindi mo mapili, yun ang akin. Di pumili siya, ganon, pili. Okay, sige, punta ka na doon, Lot. Kami naman, dito lang muna kami. Kinagabihan, ang Panginoon, kinausap siya. Abraham, kinabukasan pala, Abraham, lahat ng nakikita mo sa'yo. Sino pumili? Hindi si Abraham. Si Lord. Yung mga bagay na hindi narating ni Lot, kung sinabi na ni Lot, sige, sa akin yung kaliwa, akin yung kanan, akin yung gitna, ito lang sa'yo ha. O papayag si Abraham. Ang akala kasi ni Lot, nakaisa siya. Hindi niya alam na mayroong mas magandang kalooban ng Diyos kay Abraham. Sa mga taong nagtitiwala sa pagpili ng Diyos. Kaya mga kapatid, direktang sasabihin ko sa inyo, hayaan niyong si Lord ang pumili para sa inyo. Amen. Huwag yung, ito na lang Lord kasi matangkad.
Matangos ang ilong, naghihilik naman sa gabi. Lakas. O, di ba? Ito na lang, Lord, kasi may pera. O, sugarol naman. Alam niyo mga kapatid, hindi yung let's always let God to choose for us. Genesis chapter 13 verse 14, and the Lord said unto Abram, after that Lot was separated from him, lift up now thine eyes. Sabi ng Panginoon, itingin mo ang iyong mga mata, Abraham, and look from the place where thou art northward, and southward, and eastward, and westward. North, south, east, west. Ikot. Sa'yo yan lahat, Abraham. 15. For all the land which thou seest, lahat ng lupa na nakikita mo, to thee will I give it, and to thy seed forever. Amen. And I will make thy seed as the dust of the earth, so that if a man can number the dust of the earth, then shall thy seed also be numbered. Arise, walk throughout the land, in the land of it, and in the breadth of it. For I will give it to you unto thee. Then Abraham removed his tent. Doon na. Umalis si Abraham and came and dwelt in the plain of Mamre, which is in the Hebron, and built there an altar. Pagkatapos niyang marinig yung pangako ng Panginoon, saan nagpunta? Sa mga kaibigan, friends, may promise si Lord. Party tayo. Saan nagpunta si Lord? Si Lord tuloy. Si Abraham. Kaya kasi. Saan nagpunta si Abraham? Sa altar. Anong ginawa sa altar? Nagpasalamat, nagpuri, naglingkod sa Diyos. Kaya sabi ko nga sa inyo, nung nakaraan, sa pangangaral natin dito, anin mo naman ang templong walang altar. Ang unang tinayo ng Panginoon ay altar. Si Abraham, hindi naman simbahan yung tinatayo niya altar Kaya if I were you, brethren, don't ever misuse your altar. Always use it. Sapagkat diyan natutuwa ang Panginoon. Isang araw, mga kapatid, si Lot, magtapos tatapos na po ako. Ito ang last point na ito. Nung si Lot ay nandun na sa Sodom at Gomorrah, doon siya nagtayo na ng bahay malapit hanggang sa lumipat na siya. Alam niyo, ang tao, mga kapatid, na wala naman siguro siyang interest na tumira doon, pero unti-unti. Malalaman niyo ba kung ang puso niyo ay nag-backslide na? Paano niyo malalaman ang puso niyo ay nag-backslide na? Kasi pwedeng nakaupo ka dyan, pero ang puso mo backslide na. Totoo yan. Walang interest. Mas nakikinig sa kamunduhan kaysa sa kabanalan. Kaya nga sabi ng Genesis chapter 13, verse 12, Abraham dwelled in the land of Canaan, and Lot dwelled in the cities of the plain, and pitched his tent towards Sodom. Hindi sa Sodom, towards Sodom, papunta sa Sodom. But the men of Sodom were wicked and sinners before the Lord exceedingly. Kaya yung kasamaan ng Sodom, umabot doon hanggang sa kanya. Kaya unti-unti ng heart ni Lot ay nag-backslide. Kasi bakit? Ba't ka kasi titira dyan sa malapit? Pinaalis nga ng Panginoon si Abraham doon sa lugar ng kanyang tatay, sa kanyang kamag-anak, sa kanyang mga kaibigan. Bakit? Kasi alam ng Panginoon, pag lumapit-lapit ka dyan sa mga makamundong yan, hindi ka makukonvert. Lumapit si Lot doon sa kamunduhan. Hindi naging makamundo siya. Kaya yung pasimple-simpleng paggawa natin ng kamunduhan, minsan ginajustify na natin, binabalidate pa natin na okay lang yun. O sige, prinsipyo nyo yan. Okay yun sa inyo. Pero kung hindi okay sa Panginoon yan, ang ending yan, maaaring hindi ko alam, hindi nyo alam ng kapatid ninyo, bali hindi mo rin alam, ang ending yan, backslide yung puso mo. Ayaw mo na sa Word of God. Imbis na magpalakas sa yung Word of God, nang papahina sa'yo. Palagi ka na lang merong alibay at palagi ka na lang merong puna. Pinapatamaan ako ni pastor Pinapatamaan ako ni pastor Unang-una, sasabihin ko, wala akong pakialam kung tamaan ka. Dahil hindi ko naman pinlanong tamaan ka. Pangalawa,
Kung ako tatanungin nyo, tama lang na tamaan ka. Kasi kung hindi ka tinatamaan, wala ka na dito, ibig sabihin. Kasi hindi ka tinatamaan eh. Eh kung tinatamaan tayo ng salita ng Panginoon, masaya tayo dapat. Matuwa tayo. Nasasaktan pa tayo. Epektibo pa yung Word of God. Then we will come to repentance. Yun lang naman ang let's go to repentance. Pag tinamaan, wag humanap na maituturo. Nagkwento si ganun to, nagkwento si ganun. Galit ka na kay ganito, dahil nagsumbong kay pastor. Dahil chuchu kay pastor, sip-sip kay pastor. Alam niyo mga kapatid, minsan naaano ako, sabi ko, sino magsabi sa akin? Demonyo. Kumatok sa bahay ko. Demonyo. O ako demonyo, binabalita ko sa iyo yung isang kapatid nyo. Ganyan. Hindi ba hindi naman? Sino yun? Kapatid mo rin. Household of faith ito. Everybody say amen. Household of faith ito. Sa loob ng tahanan, talaga hindi maiiwasan. Mayroong pasaway. Hello? Parang bata eh. Pinagalitan mo siya. Pinalo mo. Umiyak. Pag alis mo, galit siya doon sa nagsumbong sa tatay. Ikaw kasi, sumbong mo ako. Ikaw kasi, parang gano'n lang nangyayari. Hanggang sa, pati yung tahanan wala ng kapayapaan, may galit sa isa't isa, tampo sa isa't isa. Tigilan na natin yan, mga kapatid. Ba't ba hindi na lang pag talagang mali mo? Sorry po, Panginoon. Mali ko po, patawarin niyo ako. Tulungan niyo ako na hindi na ako makaulit sa ganitong klaseng kasalanan. Sorry po, Panginoon. Hindi yung, sorry, Panginoon. Humanda sa akin yan si ano mamaya. May humanda pa, nalalaman. Diba? Alam niyo, ang proseso maaaring hindi natin, unpredictable yan. Pag ang tao may backsliding heart na. Pero alam niyo, yung prosesong yan, ay makikita mo yan. Minsan, yung prayer life niyan, wala na. Hindi na bumabangon sa madaling araw yun para manalangin. Nananalangin na lang yan pagkakain, simpleng-simple, thank you Lord. Ganun lang. At sasabihin niya ng Christian siya. Sa panahon sa gabi, bago matulog, ang pampatulog niya, hindi prayer. TikTok niya. O cellphone niya. Hindi ako nagbibiro, mga kapatid. Yung mga ganyang klaseng proseso, papunta na yan sa backsliding heart. O baka may backsliding heart na yan. So it's up to you. It's up to you. Kung tayo naman ay mawala sa simbahan, the churches will still be church. Kung ikaw hindi na magsimba, ang simbahan ay mananatiling simbahan. Pero ikaw, hindi ka na mananatiling Kristiyano. Pero ang simbahan, mananatiling simbahan. Kahit ako, mga kapatid, bilang pastor, kung hindi ako magpapatuloy maglingkod sa Panginoon, at magpasakop sa salita ng Diyos at magsisi ng aking kasalanan, I cannot continue as a pastor. But the church will continue. And God can raise somebody else to replace my position. Kayang gawin ng Diyos yun. Hindi naman akin to eh. Kaya mga kapatid, regardless of what is happening to us, remove yourself from worldliness. Remove yourself from worldliness. Huwag mong lapitan ang ang pamunduhan. Ang kabanalan ng lapitan mo. Makipagkaibigan ka sa mga nakikita mong banal ang paglakad sa buhay. Hindi yung kaibigan mo, pares mo rin. Kaya pag kayo nagbigay ng opinion, oo nga ng oo nga yan, oo nga, ganun nga, oo nga. Para kayo mga baka. Diba? Kung hindi naman baka, kambing. Ano kita mo, sister, no? Para kang ang kambing na naliligo. Ligo din kayo, mga kapatid. Kaya mga kapatid, in conclusion, let me tell you this. I just need to read this. First is, listen. Be obedient to God's calling over your life. Bakit? To avoid having it in the difficult situation. Sumunod ka sa tawag ng Diyos sa iyo para maiiwas mo ang sarili mo sa hindi magandang sitwasyon. Bakit? Alalahanin mo that God can remove anything that will stand against His will. Pag may sinabi siya sa iyo, inutos sa iyo, at hindi mo sinunod, gagawin niya ang lahat, masaktan ka man, para ang kanyang kalooban sa buhay mo ay mangyari. Second point, listen. Revelation comes after
separation. Gusto mo ng revelation? Gusto mo ng fresh revelation from God? Separate yourself from worldliness. Third and last, listen. Be in this kind of perspective. Listen, dapat ganito ang perspective natin. Ano yon? I will let God choose for me. Hahayaan ko si Lord ang pumili ng para sa akin. Hahayaan ko si Lord ang magdesisyon ng buhay ko. Hahayaan ko si Lord ang magdirect ng buhay ko. Hahayaan ko ang Panginoon na maging hari at Panginoon ng buhay ko. Wow, ang ganda ng buhay ni Abraham. Palakpakan po natin ng Panginoon. Purihin ka, O Lord. Thank you, Jesus. Your mercy and grace, O Lord. Hallelujah. Come on, hallelujah.